Ang mga teknik na ito ay nalaman ko rin sa iba kaya shoutout sa kanila! Maraming taong magaling magtama ng baybay sa wikang Ingles ngunit hindi maitama ang baybay sa sariling wika. Teknik para maging matalino! Karamihan sa mga estudyante ay nahihirapan matukoy kung ano ba yung less than at greater than. Nakakalito naman talaga pero huwag kang mag-alala. May teknik ako para rito. Pagmasdan natin ang salitang less than at greater than. Ang first letter ng less than ay L at ganito yung sign. Sa greater than, makikita natin yung dulo ng G ay dito nakatutok. So ang palagi lang nating tatandaan kapag pa letter L, ito ay less than. Samantala kapag nakatutok, pag ganito, katulad nung nasa baba, ay greater than, katulad nung dulo nung letter G. Hindi ka na mahihirapan na matukoy ang less than at greater than, plus may maipagmamayabang ka pang teknik. Kapag nagmumultiply ka pa na maraming zero ang mga numbers, nahihirapan ka. Don't worry because I got you covered. Halimbawa dito is 23,000 times 300. Ngayon, ang una nating gagawin ay bilangin natin yung 0. 1, 2, 3, 4, 5. Meron 5 0. So, isulat natin yon as a product, the 5 0. Then, i-multiply lang natin yung 23 times 3. So, 23 times 3 is equals to 69. So, ayun na. Gagamitin lang natin at pagsasamahin natin yung 5 0 at 69. And that's the product. Easy, right? Kahit gamitin nyo pa yung calculator, ganito talagang product na kalalabasan. 6,900,000. More example? Yes please. So 580 times 20, unang step, bilangin natin yung 0, 1, 2, isulat natin as a product. Then i-multiply natin yung 58 times 2, ano kaya magiging sagot? Ayan, 116. So, the product is 11,600. Try nyo calculator, same lang kalalabasan. Alright. Para sa panghuling example, 200 times 30. The first step, we need to count the 0. We have the 3 0 and kailangan natin to isulat as a product. Then multiply the 2 by 3. It equals to 6. So, the product is 6,000. Easy, right? Siguro ito alam nyo na. Para hindi mahirapan na i-memorize yung multiple of 9, so tignan lang natin na sa left side, dito meron tayong 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at sa right side naman is pababa yung counting 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sa technique na ito, hindi mo na need i-memorize yung multiple of 9. Gamitin lang yung technique na ito and alam mo na yung magiging product kapag times by 9. Gusto mo bang malaman kung ilang araw meron sa loob ng isang buwan? Ang unang technique ay kailangan i-close mo yung braso mo katulad ng ganito. Close na close. At tingnan natin, etong first finger natin or yung hinliliit natin magre-represent ng January. Etong may buto. Pero yung nasa pagitan nito, ito yung February, then March, then yung pagitan, April, then May, yung may buto ulit. Then June is walang buto and July is yung may buto. Then dito na sa kabila is yung August, dun sa my finger, then September yung space, then yung October sa my finger, then yung November yung space, at December is yung sa finger. Ibig sabihin dun sa may mga finger or dun sa may mga buto, ito yung mga days na merong 31 days. At sa mga walang buto or yung space, ito yung mga days, ito yung mga months na merong days lang na 30 days or katulad sa February 28 or 29. And that's our technique. Kapag nagtitinda ka at grabe sobrang dami ng bumibili at wala kang calculator, kailangan mo magsukli ng malaking halaga. Ganito ang technique para sa iyo. Kapag ang customer ay nagbayad ng buong 500 pesos at bumili lamang siya ng halagang 63 pesos, ang gagawin mo ay kailangan mo lang siya i-minus by 100. 100 minus 63 pesos is equal to 37. At yung remaining 100 ay ilagay lang natin. Ilan yung remaining 100 is 4. So equivalence to 437. In that way, hindi mo na kailangan i-minus by 500 kasi ang laki nun kapag minus mo lang sa isip mo. By 100, madali itong ma-subtract.
For the second example, halimbawa yung customer ay nagbayad ng 1,000 at bumili lang siya ng halagang 27 pesos. Ang kailangan lang natin i-subtract by 100, ang sagot ay 73. So yung 900 na natitira, idagdag lang natin, then equal to 973. And that way, hindi ka na maghagahol na magsukle. Mapapaisip mo lang, boom! Wala! Para sa mga iba pang teknik na gusto nyong malaman, hintayin nyo lang ako mag-upload soon. Thank you guys!